And mga Tayo boss. nananawagan sa ating mga kababayan, ho. Gantihan ho natin si Abalos. Paano? Ngampanya ho tayo laban sa kanya sa pagtakbo niya senador. Correct, wag Yun lamang iboto. po. Wag lang tayo, hindi namin boboto yan. Hindi, ikampanya ho natin. Sabihin natin sa mga kamag-anak natin, kayo mga OFW, sabihan niyo yung mga kamag-anak nyo na wag iboto yan. Kasi kung ngayon pa nga lang, ganyan na ho ang asal niya, paano na ho pag naging senador ho yan? Talagang grabe ho sigurado yan. Mamumulitik at mamumulitik ka ho yan sa ating bayan. So, o diba, kung hindi ka nga naman epal-epal, abalo, kawawa naman pati tao mo, nilaglag mo. Yes. Pati yung mismong ground commander na inutos-utusan ninyo, inilaglag mo. Isipin mo 260,000. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin itong pagbunyi ng mga Kingdom of Jesus Christ sa pagsuko mismo ng kanilang Pastor Kibuloy sa kustodiya. Paano ba naman kasi mga kababayan, handa na ang mga ito na kasuhan ng patong-patong itong si Torre, Marbil, Abalos at ang mga kapulisan na nanangharas sa kanila na kanila na nga ding kinompute ang total damages na ginawa ng PNP Davao sa nasabing compound. Dagdag pa rito na may pakiusap sina Sir Jason na wag sanang iboto itong si Abalos sa kanyang hangarin na maging senador. Mga kababayan, sapagkat tama nga naman, hindi dapat itong si Abalos na maluklok sa loob ng Senado. Bakit mga kababayan? Sapagkat wala naman na-accomplish to Puro lang siya kuda, puro lang siya exposure sa harap ng media, pero kulang naman sa tingin nyo, mapapakinabangan natin ang ganitong klaseng tao na ngayon pa lang nakikita nyo na ganyan ang kanyang attitude, na puro pamumulitika kanyang ginagawa, masasabi natin na wala siyang pinagkaiba sa mga pulpul na politiko sa loob ng gobyerno. Nawika nga ng taong bayan, ayaw na nga natin sa mga pulpolitiko tapos iboboto pa natin itong si Abalos. Manigas siya. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, walang takot si Pastor Kibuloy na humarap sa kasong kinaharapan niya basta't dito sa Pilipinas ang jurisdiction, sapagkat alam naman natin na kapag nalabas ito o napunta sa mga kano, talagang pagdidikdikan ito kahit wala naman siyang kasalanan. Na sana itong si BBM mga kababayan, huwag pagkalulo ang kapwa niya Pilipino sa banyaga dahil lamang sa may utang ito sa mga kano. At dagdag pa nga rito mga kababayan na ito palang pagsuko ni Pastor Kibuloy planado ni dating Pangulong Tatay Digong na napakatalino talaga mga kababayan sapagkat pagkatapos magkaroon ng hearing malaman kung anong klaseng pagkatao itong si Torre, ang mga kapulisan itong sina Abalos at Marbil, doon niya pinalabas itong si Pastor Kibuloy o ipasuko na makikita talaga kung gaano kasinungaling at kabangag ang administrasyon ngayon. Kung kaya naman sa tingin ko matutuwa kayo sa balitang ito ngayon mga kababayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Oo, at saka alam nyo, napakahalaga ho dito na maintindihan natin na hindi po, ito'y tagumpay po ng KOJC at ni Pastor Kibuloy dahil finally, nakuha po ni Pastor Kibuloy yung gusto niyang mangyari na dito ho sa Pilipinas dinig yung kaso niya. Alam nyo, hindi po takot si Pastor Kibuloy na harapin ang kahit anumang kaso as long as sa Pilipinas. Huwag sa Amerika. So, at dahil nga dyan sa nangyari na yan, finally, mahaharap niya na po. Pero isa pa pong tagumpay natin dito ay yung napatunayan natin na napakawalang niya talaga ni Torre at ni Marbil. Na kung saan talagang napakasinungaling na tao nito mga na kunwari may bunker, merong tunnel. Wala po. Hindi ho nahuli. Sinira nyo lang ang KOJC. Dapat po singilin na ho sila ng taong bayan na ibalik ang kapayapaan sa KOJC at lumayas na po sila. Wala na po silang karapatan dyan. Correct. Yung hinahanap nila, wala na ho dyan. Pero may hinala ako. Mag-iimbento na naman to si Torre kasi si Torre ang taas ng ego niya Yung ulo niya talaga ang laki-laki na, hindi na nagkakasya sa pinto Yung ego niya, sasabihin niya sigurado, meron pang iba.
Kaya mag-i-stay muna kami diyan. Ganyan no, katalo na ng utak nito ni Torre. Tama. Dagdag kay sinabi ni Boss Banat, no, Boss Jay, no, at mga kasama natin diyan, no. Talagang mag-iimbento yan si Torre. Kasi nga, pagka naharap ni Pastor, itong kaso nga niya, gusto nila tatabunan si Pastor ng iba't ibang kaso pa rin na allegedly nakita nila. At meron na ngang soko na nagpunta doon at meron na ngang iba't ibang naratibo. Yung dugo pala rugby. Di ba? Wala talaga eh. To save his face, mag-iimbento talaga yang si Torre. Lalo na ngayon na medyo nasaktan yung ego niya at hindi siya included dun sa look, no? Sa pag-surrender nga nitong si... Pero malaking harapin niya, Elmer, sa mga junior officers, yung mga colonel, major. Doon. Kasi isipin mo pinagod niya ng 16, hindi lang 16 days, more than 20 days kasi may 4 days pa sila, pinractice pa nila kung paano nila sila lulusob, no? At saka ano yan it involves so many other regional police offices. Correct. Stretching from Region 3 down to Region 12. Ilang colonels yan na in-involve niya dito sa operation. Noon lang Senate hearing, bilang ko rin sa mga koronel na nandoon. Kasi buong Davao Region kasama ang Region 10 at saka Region 12 at saka Barn, no? Karaga. Yun. Ganun karami. 5 na. Meron 3 and 4. 7. Tapos may Region 4A, may Region 3, Region 7, Region 6. Ang daming. Yeah. Iyan lang kung nag-iisip siya, I am sure kung sa Bisaya pa yung sa loobin nitong mga junior officers na pinirwisyo niya. Manda siya, baka mamaya bigla na siya pitikin sa tungki ng ilong ng mga junior officers niya. Kasi nilagay din ni Torre sa panganib yung mga karir ng mga colonel, mga kapitan. Hindi lang nilagay, ilalagay pa. Kaya sa mga kapulisan dyan, lesson learn nyo na yan. Pulis kayo, dapat manindigan kayo sa tama. At kung may inuutos man ng mga nasa itataas sa inyo na sa tingin nyo ay illegal, dapat tumayo kayo sa nararapat, hindi sa dahil natatakot kayo na mawalan kayo na sa serbisyo. Kamukha niyan, sinong mananagot? Si Torre, kasama kayo. Paano yan kayo? Lalo na yung mga kapulisan na nag-pepper spray sa pagmumukha ng mga miyembro ng KOJC. Madadali kayo niyan. Kaysa si Torre lang ang makasuhan, ayan, pati kayo madadamay. Dahil sa wala kayong paninindigan. Kanya dahil harap sila lahat sa kaso Imagine mo. Medyo nakabute po pala ako doon sa live ko isa. So, medyo ulitin ko lang po, Sige po. Ulitin lang ho natin na si Pastor Kibuloy po, tagumpay ho siya dito dahil siya po ay haharap na sa Korte ng Pilipinas at hindi po sa Korte ng Amerika. Yan po ang pinaka-importante. At actually, lahat ng taga-KOJC, yan ang gustong mangyari. Kasi confident po ang lahat na wala naman pong kasalanan si Pastor. At yung mga nagsumbong na yan, mga bitter lang po yan. Hindi ho na nabiyayaan ni Pastor siguro kaya ganyan na nangyari. At saka Banat, anong tawag ito? Rehas itong kaso. Na-dismiss na ito Kumbaga parang i-refile lang At isa pa pong napaka-importante dito ay palpak na palpak po talaga si Torre. So sa sobrang kapalpakan niya, ipinahamak niya yung ibang mga opisyal niya na makakasuhan. Remember, makakasuhan ito sa mga maling pag-implement ng warrant. Diba? So makakasuhan sila. So dahil sa kapalpakan po nito ni Torre. Pangalawa, hindi lang palpak. Ang dami hong nasirang gamit dyan na pagbabayaran ng gobyerno. Correct. Yung ginastos ng gobyerno diyan sa pagpapadala ng ilang libong kapulisan, umabot na 10,000. At mga kababayan, lalo na sa mga pulis, singilin nyo hindi pwedeng libre yan. Anak ng wewe, mamaya pati yan, maibulsa. Hindi natin alam, hindi naman natin sinasabi ibubulsa, pero singilin ninyo, siguraduhin ninyo yung overtime nyo mabayad sa inyo. Baka mamaya pati yan katkungin na naman. So kawawa talaga ang mamamayang Pilipino sa nangyari na ito. At moral lesson. Yes. Ito yung moral lesson sa buong Pilipinas.
na kung gugustuhin nila na sumuway sa batas, ay gagawin nila ito para sa sarili nilang kapakanan. Hindi sila susunod sa korte. Meron akong listahan dito, no, ng mga posibleng harapin nilang kaso. Hindi ko alam kung ano yung specific kaso, pero ito yung nangyari. Hindi ito kabuuan, ha. Unang-una may namatay isa. 4 yung inatake sa puso. 16 yung initially sa unang araw pa lang na nasugatan, no? 16 injuries. 3,000 KOJC members are traumatized, no? 36 ang kanilang binugbog, inaresto at ibinilanggo at kinasuhan na na-dismiss. Grabe no? yan. Ayan. Ang klase na hinto, kindergarten, elementary, high school, college, hanggang postgraduate. Tapos ninakaw nila ang mga sasakyan ng KOJC at pati mga construction heavy equipment sa Kingdom. Kasama na yung water tanker, fire truck na kanila pong kinarnap. Bukod dyan, ninakaw din nila yung sound system, yung console, yung speakers. At pagkatapos, ang dami ho nilang sinira pati yung solar panel sa Jose Maria College. Ilan lamang yan na banatbay sa mga posible nilang harapin na kaso. Alam niyo Sir Jay, totoo talaga yung sinabi ng Biblia sa Romans 8:28 di ba? Na in all things God works for good. Alam niyo yung mga nangyayari nito mga nakaraang araw, dahil sa pangwawalang yaho nito ni Torre, marami ho tayong napatunayan. Isa na nga ho talaga dito napatunayan natin na medyo balasubas ho talaga ang namumuno sa ating gobyerno ngayon at uminit po ang damdamin ng mga Pilipino, hindi lamang po ng mga taga-KOJC. Correct. At yan ang isang napaka-importante na nangyari ho sa bayan natin dito sa kaganapan sa KOJC. Marami ho ang nagising. Kahit hindi ho membro ng KOJC, nagising ho sila sa mga nangyayari. Yes. At even, eto hong sa pagsuko ni Pastor Quiboloy, makikita natin ang pagiging greedy. Kasi ang greed po in many forms po yan. Hindi lang po sa pera, sa power, hindi lang po sa fame, pati po sa lahat na. Ang pag sinabi mo ang tao ay greedy, gusto niya talaga makuha lahat So yung pagiging greedy ng lalong-lalo na po dito si Abalos, na gusto niyang agawin ng lahat ng siya pa talaga ang nag-post. Yes. Hindi naman sa'yo sumuko. Ba't ikaw nag-post? Ba't ka nagmamagaling? Gusto maging bida Sa AFP, galangin mo naman ang AFP. Kung ganyan kaya mga sundalo natin, makinig ho kayo. Ganyan ho ang nangyayari ho sa gobyerno natin ngayon. Kasi hinaluan ho ng politika dahil nga kakandidato na senador. Bawang balang niya, yung billboard niya sa EDSA. Sino kaya yun? Grabe ho, ang laki talagang LED billboard ho yun. Ang laki-laki, isang buong sa GA Tower ba yun? Ang laki-laki, grabe ho. Kaya yan ang dahilan kung bakit tayong mamamayang Pilipino ay nabubulilyaso dahil sa pamumulitika. Hindi ho kalaban dito PNP, hindi ho kalaban dito ang AFP, ang kalaban po natin dito ay mga politikong ganid sa kapangyarihan. Correct. Pero dagdag ko na rin yung sinabi ni Boss Banat, no? Boss Jay, no? Ina, Carla and Almar, no? Na yung ginawa ni Pastor, no? Talagang nagpakita na yung AFP ay siya pa rin yung most trusted sangay ng ating uniformed service. Doon siya nagtiwala Ang tiwala for the past decade or even 2 decades, sila talaga nandyan sa top 3, top 4, top 5 yan, no? Paano-ano lang yan sila. At minabuti ni Pastor na nga at ni Atty. Torrio na doon nga mag-surrender kasi nga malaki pa rin ang tiwala nila. Even tayo, no? Malaki pa rin ang tiwala natin sa ating hukbong sandatahan. At I'm pretty sure na nagmamasid din sila yung mga AFP. Kaya yes. And mga tayo nananawagan sa ating mga kababayan gantihan ho natin si Abalos. Paano? Ngampanya ho tayo laban sa kanya sa pagtakbo niya sa senador. Correct, wag Yun iboto. lamang po. Wag lang tayo, hindi namin boboto yan. Hindi, ikampanya ho natin. Sabihin natin sa mga kamag-anak natin, kayo mga OFW, sabihan niyo yung mga kamag-anak nyo
na wag iboto yan. Tama nga ng mga kababayan, i-orient nyo kung pwede. Kung maaari mga kababayan, sabihin nyo yung mga kapalpakang ginawa ni Abalos, no? Hindi lang sa KOJC, kundi sa mga nagdaang pangkaso tulad ni Bantag, kay Persilapid, sa Pogo, no? Na puro na lang pa-interview to puro na lang ingay, pasikat, pero wala naman di umanong na-accomplish. Kaya hindi dapat maging senador to. Huwag tayong boboto na puro salita lang kamukha ni Abalos o puro exposure. Kailangan natin senador na may tapang at may pangil na marunong manindigan para sa taong bayan. Huwag dito kay Abalos. Kasi kung ngayon pa nga lang, ganyan na ho ang asal niya, paano na ho pag naging senador ho yan? Talagang grabe ho sigurado yan. Mamumulitika ho yan sa ating bayan. So, gusto niyo hong gumanti? Gumanti tayo ng mapayapa. Paano? Sa darating na eleksyon. Alam ko marami sa inyo nagdududa na sa eleksyon dahil sa mga nangyari. Pero gayon pa man, yan na lang ho yung talagang sabi nga ni Pangulong Duterte, yan ang pinakademokrasya meron sa Pilipinas. Kung marami naman ang hindi boboto at mangangampanya tayo na hindi boboto siya, kahit pa magkaroon ng hocus-pocus dyan, may hirapan. Yes. Kaya nga dapat hindi yung passive lang Correct. Dapat active talaga. Huwag lang tayo mangampanya para sa mga senador na gusto natin. Mangampanya tayo laban dun sa mga senador na nakita natin ng abuso. Yes. Yun po. Kasi kung manalo man sila, dapat we should put up a good fight na talagang paghirapan nila kung manalo man sila. At dugtong dyan mga sir, no, kasi na-mention na ni Banat Bay yung usapin ng eleksyon. The last interview namin, no, sa isang political analyst din, sinasabi nga itong issue sa KOJC ay dapat din talaga maging campaign issue, no? Kung sino yung mga tahimik na sa lantarang paglapastangan sa karapatan ng mga miyembro at ng iba pang karapatan, no? Ay tahimik lang sila. Tapos ngayon kasi may mga nababasa akong may nagme-message sa akin na may mga ilang kongresista na nga ang nag-iingay naman ngayon dahil sa lumabas na balita at parang meron siguro mga tanggap na naman ito na parang sila ay saludo, ganyan. Yun na nga. So, buti na lang nabanggit din ni Sir Banat Bay, no, na ito talaga, no, kakampanya tayo against doon sa mga halatang politika lang ang habol nila at yung sinasabing ng greedy, no, yung ganit sa kapangyarihan. Biruin mo, naghuhugas kamay sila sa una, tong si Abalos, di ba? Ang Malacanang, walang tapos wala, yung kasagsagan talaga yung una ng sabi paglaban. nga yung first day, sabi niya, sariling diskarte yan ni Marbil at saka ni Torre. Yun ang pagkakasabi niya. Tas ngayon biglang siya pa ang magiging traidor na meron palang ganung kasunduan na supposedly na sinabi ni Sir Banat Bay. Yeah. Tama, no? At yun na nga, no? Itong mga politikong ito, gagawin talaga nila hanggat sa makakaya nila na lagyan ng political spin ano man ang nangyayari. You can see They will. Alice Go case, kay Cassandra Leong case. Ngayon, I'm sure, bukas pagpipiestahan yan, Ina, Carla Almar, pagpipiestahan yan ng mga kongresista at they will even speak with contempt na alam nila kahit sub judice na yan kasi pending na sa court yan. And I will not even be surprised pag nagpatawag ng Senate or Congressional Inquiry na naman. Wala na, hindi na pwede. Pero hindi na pwede kasi nasa warrant na Nasa korte na Yeah. Pero kasi boss niya, no, pinahintulutan kasi ng korte si Alice Go. Yung request ni Risa Ontiveros, pinahintulutan ng judge nung Tarlac court na mag-appear bukas. So, ewan ko ano namang gagawin ng mga hinayupak na to. Ibang drama yan. Ibang drama. Sir, mga sir. Opo. Meron lang po akong para sa kaalaman ninyo kung bakit ko alam na talagang tatakbo po itong si Abalos. Ito, first time ko lang sasabihin sa inyo to. Pagtungtong niyang DILG secretary, ginader niya ho lahat ng mga vloggers. Mapa Duterte, mga tanso vloggers, pinagsama-sama niya. At kasama na po ako dun sa naimbitahan. As a matter of fact, pinaimbita nga daw ako ng personal ni Abalos. At nung nagpapaliwanag siya sa kanyang plano, hindi naman niya sinabing siya itatakbo ng senador. Pero, ba't ka naman magpapatawag sa mga vlogger kung hindi ka tatakbong senador? Kaya lang nakita ko na kagad yung plano niya at yung kanyang style,
sabi ko, out ako dito. At Hindi mo masigmura, ha? hindi ko masikpura Sabi ko, masyado to Oo. Alam mo, pwede tayong tumulong dun sa alam natin makakatulong sa bayan. Correct. Wala naman pong masama dun. Kasi Oo. ako, as long as makakatulong ka sa bayan, why not? Oo, Diba? kahit anong partido ka pa. Oo. O kung gaganyanin mo, nakita ko na sa simula pa lamang po, magagalit po sigurado sa akin yung kumontak sa akin doon. Pero sa simula pa lang, nakita ko na kagad yung bida-bida niya. Yung ang hilig niyang... Ugali niya yan Oo. Ang hilig niyang ikunin yung credit kahit hindi naman siya. Credit grabber. Oo. So sabi ko, naiinis ako. Alam niyo, hindi ho tayo magpapakatuwi, Siyempre, kung kailangan ng tulong at makakatulong ka, bakit hindi ko tutulungan? Diba? Kumpara naman sa bayan, bakit hindi? Pero sabi ko, nung nakita ko na kaagad, sablay na po. Doon pa lang, sabi ko, simula pa lang po ito ng kanyang Pagkupo niya, sekretary. Pag-upo pa lang niya, pinaplano niya na po na tumakbong senador. Ganun, sabi ko, ganito Ganun siya ka-obsess. Ganito siya ka-obsess. Sobra. At mako-confirm naman yan sa mga kaipala na ginagawa niya at yung mga self-promotion niya. Nasa Black Rider teleserye siya. Yung napakalaking billboard na... Hoy, malaking bayad yun, ha? Malaking bayad yun. Akala kasi yung pinarayaran yun. Akala siguro ng iba na kaya siya napasok dyan, na-imbita siya. Hindi, may bayad po yan. Malaki ho talaga bayad. Pero para tayo sa bayan Hindi, pero alam nyo, sabi ko nga isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo na ito. Yes. Lahat ho tayo mamamatay. Lahat ng pera, lahat ng fame, lahat ng meron tayo mawawala tama yan sa lupa. So, ang maiiwan lang dyan yung memory na ang ginawa mo. Yes. Napaka-importante Tama niya. yan. Kaya tayo naiinis sa mga ganyang klaseng galaw na alam naman natin. Ngayon, eto lang kaya ako nagpatay ng camera. May mga tumatawag na hong mga general at sinasabi nila, salamat naman. Yun lang. Salamat naman. Hindi ko na lang sasabihin kung saan ho ito. Sa AFP ba to? PNP ho. Correct. Nagpapasalamat sila sa mga nanindigan ho. Yes. Hindi lang ho sa Banateros, pati ho sa buong KOJC, sa buong SMNI. Nagpapasalamat po sila. Kasi sawang-sawa na ho sila Alam nilang pinaglalaruan sila ng politiko. Yes. Marami dyan, career officer ho yan Siyempre, eventually, ang kanila lang, siyempre gawin lang yung trabaho. Ayaw nilang madamay, pero nadadamay po sila. Yes. Tama yan. Kaya tulad ng Kasi- sinabi na, yung pagiging professional sa kanilang trabaho, Sir Banat. Kaya ako, nalulungkot ako mga kapatid. Para dito kina Jean Pahardo at saka si Catherine De La Rey. Grabe. Yung kambal tuko na tagapagsinungaling ng PNP, na they were anong tawag to? Nalulungkot ako because Jean is supposed to be a lawyer, di ba? O si Pardo. Layo. Pero yung you will parrot whatever Marbil and Torre are saying. Para kang parang I don't know. Anyway, tapos na yan. I just hope they will learn their lessons, no? Kasi Akin po meron lamang po akong panawagan sa mga nanonood po. Lalong-lalo na kayo sa social media. Ito ang tunay na people power. Yes. Pag lumabas po sa mga mainstream media na sinabi, sumuko o kaya nahuli, sagot po kayo doon. Hindi totoo yan. Yun ang tunay na people mag-comment power. sila, Comment no? kayo. Yeah. Mag-comment kayo. Huwag nyo namang mumurahin. Baka mamaya mablock kayo o maano. Basta i-comment nyo lang. Fake news yan, hindi totoo. Kasi ngayon daw, lumalabas sa ilang mainstream, gano'n na nangyari. Hindi alam mo, Ganun kasi yung sigurado posting, po kargado yan Yes. Sigurado po yan, kakargahan yan. Walang iba kundi yung gustong magkaroon ng credit. Diba? Alam na natin kagad kung sino yung gusto mag-credit dito At alam mo ako, may konting awa nga ako kay Payasong Torre. Kasi siya yung nagpagod, siya yung nagmukhang tanga, Yes. siya yung paikot-ikot dyan. Tapos nung credit na, Wala. ginagawa nung boss niya. Oo. Di ba? Kuha ko sa'yo, Torre. Mabibuisi talaga ako, pambira. Ikaw yung araw-araw na paikot-ikot na, nagmukha ka ng tanga, namura ka na ni Boss Dada. Tapos biglang yung credit, kaya ay Abalos. O isipin mo, Kita no? mo na. First day pa lang, sinabi ni Abalos,
nung iniipit siya ng interview ng mainstream media, sabi niya, hindi. Diskarte yan nila, diskarte lang ni Oo. Marvilla at saka ni Torre. Nilaglag. Walang kinalaman dyan. Walang kinalaman ng presidente, sabi niya. Kamay. At saka yan, meron nagsasabi Sa madaling salita mga kababayan, manggagamit. Manggagamit tong si Abalos, no? Nilaglag si Torre eh. Ngayon ang sisi sa kanya kay Torre. Ngayon pa-play safe naman sumagot ngayon. Yan. Yan ang nadadala ng mga walang kwentang opisyalis na nauupo ngayon. Dapat talaga ganyan. May expose ang kanilang mga katauhan. dito na nilabas daw sa isang istasyon na nahuli sa loob ng compound. Oh. Hindi po nahuli sa loob ng compound. Sumuko Alay. po mismo sa ISAP. Sinungaling naman Okay. yung network na yan, Banat Bay. Sa ABS, unang-unang nag-break pa sa Hindi, ang ABS. fake news niyan si GMA. Nagpasabi nga fake news daw, pero Oh. sila naman ang fake news. Oo, ganun din na sa Kasi GMA. ganyan yan eh. Hindi magtatanong yan, pagka hindi nila alam, basta lang magre-report. Mm. Tapos, tsaka nilang nila babawiin. Di ba? Correct. Ito nga, sinabi nga mismo ni Torre, hindi niya nga alam eh. So, dyan na mismo. ito na lang, common sense eh. Yes. Kung may utak kayo mga taga-GMA, at taga-ABS, kung may utak kayo, sinabi ni Torre, hindi niya nga alam. Kung alam niya, edi sana sa loob. Yes. Sinabi niya, alam ko, nandito, sumuko. Edi nasa loob, alam mo eh. Wala nga Hindi niya siyang nga alam alam. eh. Oo. So, ibig sabihin, common sense tells you na hindi sa loob ng galing. Saka hindi naman talaga siya nang galing doon sa loob. O, ba't hindi nyo tanungin sa AFP dyan sa Davao? Oo. Magtanong sila sa Ismincom. Oo. Tapos yung caption ni Abalos, nahuli. Oo. Fix up lang naman nila ni Atty. Torion, Pastor Kibuloy, at nung isang tao doon. Paano ba yung paniwalaan na talagang nahuli? Kalmado at ano naman yung pagiging, ang demeanor nila doon sa picture na yun. At yung litrato na yun, hindi naman talaga mag-tell ng the whole story. Yes. At saka ang usapan dyan, tahimik lang dapat. Oh. Of course. Oo. Walang kaya nga, I was holding my punches as early as 1 o'clock in the afternoon. Hmm. Oo. At saka ito, sabi ko nga sa sobrang ni Abalo, sa sobrang niyang pag-iepal, yung tahimik na yon para sa kanila din yun eh. Para Oo. sa mga pulis na naandoon. Yes, Correct. yes. Kawawa yung mga pulis na naandoon na nagtambay. Kawawa yung ground commander nilang napayaso na si Torre. Mantakin mo, nag-spend siya ng so much time. Di sana pwede namang graceful ang exit Yes. nila. Oo. Di ba? Hindi yung nagpa-eksena siya ng 10,000 kapulisan, di mas lalong lumabas yung niya, pagiging arrogante niya. Kasi kung hindi sila nag-ingay... So ganun po tapos biglang magsasalita yung amo niya, nahuli na. Mm-mm. O di ba, kung hindi ka nga naman epal, Abalo, kawawa naman pati tao mo, nilaglag mo. Yes. Oo. Pati yung mismong ground commander na inutos-utusan ninyo, inilaglag mo. Isipin mo 260,000 yan, walang bubuto sa kanya. Yung mga pulis, buong bansa. Oo. Kasi At tingnan alam mo, mo yan ng kapulisan na Ang ganda pinaglalaroan kayo. ang ganda sana ng graceful exit nila ng mga tao niya. Hindi lang si Torre, kundi sila Patay, sila Ansel.